Oh, alien nga ni ate yun. Ano yun? Marami po ang natakot sa kaganapang ito na namataan sa langit sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito ay ang tila maliwanag at misteryosong bagay sa kalangitan. Sinasabi ng ilan na ito'y mula sa mga aliens o di kaya naman ay isang tanda sa kalangitan. Pero ipinaliwanag ng Philippine Space Agency na walang dapat katakutan dahil ang nakitang ilaw sa langit ay dulot ng rocket launch mula sa China. Tinatawag itong space jellyfish na nangyayari kapag naiilawan ng araw ang rocket exhaust sa mataas na altitude. Nangyayari ito madalas sa takip siling pagkatapos lumubog o bago sumikat ang araw. Sa oras na ito, madilim na sa lupa pero sa taas nasisinagan pa rin ito ng araw. Kaya naman ito ay nagmumukhang dikya o jellyfish. Ito ang dahilan kung bakit nagmistulang kakaibang ilaw o UFO ang nakita ng marami sa Pilipinas. Sa totoo lamang, noon pa man ay marami na ang natatakot at nagbibigay ng sari-saring haka-haka kapag nakakakita tayo ng iba't ibang bagay na lumilitaw sa kalangitan dahil sinabi mismo ng Biblia na magkakaroon ng mga tanda sa kalangitan bilang bahagi ng mga mangyayari sa mga huling panahon. Maaaring may mga bagay na lumilitaw sa langit na maaaring katakutan ng mga tao pero ipinapaalala po sa atin ng Biblia na darating ang panahon na hindi na kailangan ng anumang haka-haka o tsorya tungkol sa kung ano ang nasa itaas. Sa oras ng pagbabalik ng ating Panginoon, ang langit na madalas nating tingnan ay hayag na magpapakita ng tunay na kaluwalhatian ng Diyos at ayon sa kasulatan marami ang matatakot. Hindi dahil sa mga dayuhan o kakaibang nilalang, kundi dahil nasa harap natin ang banal na Diyos na lumikha ng lahat. Sa araw na iyon, walang maitatago. Ang bawat gawa, salita at iniisip ng tao ay malalantad sa liwanag ng kanyang presensya. Ang mga taong hindi pa nakakakilala o mga taong namuhay ng malayo sa kanya ay magsisisi at manginginig sa takot dahil huli na ang lahat para magbago. Ngunit para sa mga taong may relasyon sa Diyos, bagamat may pagkamangha at paggalang, ang takot ay napapalitan ng pag-asa at kagalakan. Para sa atin ang pagbubukas ng langit ay hindi katapusan, kundi simula ng walang hanggang buhay kasama siya. Binabalaan tayo na huwag maghintay na magbukas ang langit bago tayo kumilos. Ang takot na nararamdaman natin sa mga nakikitang tanda ay dapat magsilbing pagising na maghanda sa ating buhay espiritual dahil kapag nagbukas na ang langit at nakita na ng lahat ang anak ng tao, wala nang oras para maghanda pa. Maging handa tayo upang sa araw na iyon, hindi takot ang maramdaman natin, kundi tuwa na sa wakas dumating na ang ating haring sinasamba. Pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari, ngunit ang tanging kasiguraduhan natin ay ang pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Ito ang dapat nating paghandaan ngayon pa lamang, ang maging handa sa kanyang pagbabalik. Sabi nga sa Lucas 12 verse 40, kaya maging handa kayo palagi dahil darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan.